Kambal na padpad sa isang abandonadong mansyon na pagmamay-ari pala ng masungit na lalaki. Pero laking gulat na ama pala nila ito at ex-husband ng kanilang ina. Ako si Amanda at isang dating pastry chef na ngayon may-ari ng sarili kong maliit na restaurant. Ang perang ginamit ko para itayo ito ay galing sa divorce settlement ko. Pero nakita ko ang ex-husband ko ulit sa isang lumang mansyon kasama ang kambal naming anak na hindi niya kilala dahil itinago ko ang mga batang hindi niya alam na sa kanya pala. Pero dahil sa pagkikita namin, malaking naging impact para ma-realize ko na hindi lang pala dapat siya ang gumaling mula sa sakit ng nakaraan namin, pati rin pala ako. At ito ang aking kwento. Sumilip sa basag na bahagi ng bintana ng van si Tori. Tara, may nakita akong bahay doon. Ang laki, parang yung mga nandyan sa cartoons. Ano nga nito at tinignan ng kanyang kambal na si Tara. Nasa loob sila ng isang puting van kasama ang mga kaklase nila sa kindergarten. Papauwi na nga sana sila ng nasirang makina nito. Kaya kasalukuyang inaayos ito ng mga teachers nila sa labas. Pero ang dilim, Tori, parang hindi bahay ng prinsesa, parang bahay ng bruha. Sagot naman ni Tara. Baka naman enchanted house yan, malay mo, may talking dog sa loob o kaya secret treasure. Halika na, tara na. Hatak pa nga ni Tori sa kapatid. Mabilis silang nagtago sa likod ng mga halamanan at pumasok sa bakuran ng malaking bahay. Mataas ang gate pero nakabukas ito at tila matagal nang hindi sinasara. Paglapit nila sa pintuan ay kusa itong bumukas ng kinulak nga ni Tori. Sabi ko na nga ba, enchanted house to eh. Bulong pa nga ni Tori habang si Tara naman ay lalo lang kumapit sa kanyang braso. Puro alikabok nga tagyo ang bungad pero ramdam na ramdam ang dating karangyaan ng lugar. May malaking hagdan, chandeliers at mga painting sa pader. Naglalakad pa sila sa hallway nang biglang may narinig niya silang malalim na boses sa kung saan. Sinong nag-imbita sa inyong pumasok sa bahay ko? Sabay silang napahiyaw at nagyakapan. Isang lalaking puting-puti ang suot at dahil sa ilaw ng araw na tumama nga mula sa basag na bintana ay para itong multo. Multo! Sabay sigaw nga ng kambal at kumaripas ng takbo sa loob ng sala. Pero paglingon nila nakita nga nilang may mukha pala ito. Ang gwapo niya! Parang si Prince Nardo sa fairy tale natin! Sabay ngiti ni Tara na agad nawala ang takot. Hindi na sila natakot bagkus lumabas sila sa likod ng kortina at numiti pa. Hi! Ako po si Tori. Ito naman po si Tara. Nandun lang po yung van namin pero nasira po yung makina. Gusto lang namin mag-explore. Maghanap po ng tulong. Paliwanag ni Tori. Napatingin ng lalaki sa kanila. Hindi siya makapaniwala sa tapang ng dalawang bata para lapitan siya. Hindi ito playground. Umalis na kayo. Matapang na sa aduma ni Vicente. Pwede po ba kaming maghintay dito habang inaayos po yung van? Promise po hindi po kami maglilikot. Ani pa nga ni Tara sabay ngiting nagmamakaawa. Tumigil si Vicente ilang segundo niyang natahimik, saka marahang tumango. Sa silidaklatan lang kayo at huwag kayong umakyat sa ikalawang palapag. Opo! Sabay nga nilang sagot. Nakatitig lamang sa paligid ang kambal, marami silang gustong tanungin kay Vicente lalo na tungkol sa kung bakit bawal sa second floor na puntahan. Kaso ayaw naman nilang maging sagabal. Sa tingin mo ba matatapos ayusin yung van? Baka nga, baka hinahanap na tayo eh. Tara, silipin na natin baka nandoon na sila. Sagutan nga nila Tara at Tori. Dahan-dahan silang lumabas ng mansyon. Sumilip sa direksyon ng kalsada, ngunit pagkarating nila, ay wala na nga ang puting van. Hala! Nasaan na sila?
Reaksyon ng kambal, nagkatitigan sila. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Tara. Iniwan nila tayo. Akala nila siguro sumama tayo sa ibang sasakyan. Paano na yan, Tori? Naiwan tayo. Mabilis na napalitan ng luha ang kanilang mga mata. Niyakap ni Tara ang kanyang kambal. Maglakad na lang kaya tayo pa uwi. Hindi natin alam ang daan. Hindi na nga nila napigilang umiyak. Mahina sa una pero ilang sandali lang. Lumakas na ang hikbi nilang dalawa. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Ano na naman yan? Singhal nga ni Vicente mula sa pintuan. Mapuno ng inis at pagkairita ang kanyang muka. Bakit kayo lumabas? Wala na po yung van, naiwan kami. Uuwi na nga po sana kami. Akala po namin hihintay pa kami pero hindi po pala. Sad na nga lamang ng kambal. Halos hindi na nga magsalita sa pagiyak. Napakamot ng ulo na lamang si Vincent. Sinabi ko nang huwag kayong gagala-gala. Napayuko ang kambal nanginginig at muling napaiyak sa takot. Napahinto si Vicente, tinignan niya ang dalawa parang may kumurot sa kanyang konsensya nang makitang kalagayan ng mga to. Napabuntong hininga siya sa katumalikod. Pumasok kayo. Hindi gumalaw ang dalawa. Nakatayo lamang sila sa gitna ng kalsada. Hindi ba kayo marunong sumunod? Pumasok na kayo. Sigaw ni Vicente pero mas mahinahon na nga ng kaunti. Dahan-dahang pumasok ang kambal habang pinupunasan ng luha sa pisngi. Umupo muna kayo sa kusina. Pag-uutos nga ni Vicente. Ilang minuto lang nilapag niya. Sa harap nila ang dalawang mainit na mangkok ng sopas at tinapay. Hindi yan fast food pero nakakabusog yan. Tumingin nga ang kambal sa lalaki na gulat na gulat. Nagpasalamat nga sila. Hindi ko ginawa yan para sa inyo. Ayokong may batang nahihimatay sa harap ng bahay ko. Sabay talikod na nga lamang ni Vicente, pero hindi napigilang lingunan ulit ang kambal. Habang kumakain ng sopas ang kambal sa loob ng mansyon, sa labas naman ay halos mabaliw sa pag-aalala si Amanda, ang kanilang ina. Pawis, dumi at luha ang tumatakip sa kanyang muka habang binabaybay ang masukal na kagupatan malapit nga sa kalsada. Tori, Tara, please. Bulong niya habang naglalakad. Saan na naman? Hindi kayo napahamak, sobrang nag-aalala niya ako. Ilang oras na nga siyang paikot-ikot sa lugar kung saan nakita ang puting van. Ngunit nang walang makitang bakas, nagdesisyon siyang lumihis sa landas. Umaasang baka may nakasilong na bahay o tao na makakatulong nga sa kanya. Sa kalagitnaan ng kagubatan napahinto siya. Isang kaluskos mula sa damuhan ang kanyang narinig. Paglingon na rito ay may mahabang ahas at unti-unting lumalapit sa kanyang pwesto. Napasigaw na nga lamang si Amanda. Sabay atras, ngunit nadulas siya sa putik at napaupo nga sa damuhan. Napapikit na nga lamang siya at tatanggapin na sana ang kanyang kapalaran ng isang matalim na tunog nang pamalo ang sumunod. Pagdilat niya, nakita niya ang ahas, wala ng buhay. Nakatayo ang isang lalaking may hawak na kahoy sa kanyang harapan. Medyo madilim pero malinaw niyang nakita ang mukha nito. Napasinghap si Amanda. Vicente? Tumigil sa paghinga si Vicente nang makita kung sinong babaeng niligtas niya. Amanda? Ilang segundong katahimikan. Pareho silang nabigla. Pero unang nakabawi nga si Vicente. You! Ano ginagawa mo dito? Singhal ni Vicente at agad na lumayo sa babae. Hinahanap kong mga anak ko. Diretsang sa adama ni Amanda. Sabay na tumayo habang nanginginig pa. At sabay sabing, na-stranded yung school van. Naiwan sila. Teka, anak? May anak ka na? Napataas pa ng kilay si Vicente. Oo, kambal sila. Kasama sila sa field trip, naiwan daw sila eh. I've been looking for them for hours. Kailan ka pa naging ina? Aha? After we separated, kinasal ako.
Tumigas ang panga ni Vicente. Ganun ba? Ang bilis mo naman natang nakahanap ng kapalit. Hindi ko naman pinlano. Mabilis na tugon na lamang ni Amanda. Sabay-sabing, it just happened. Napailing si Vicente. Right. Like how you didn't plan to lie to me and fake a pregnancy para mapikot ako. Vicente, please. Hindi ako nandito para makipagtalo. I just need to find my daughters. Nanginginig ang tinig ni Amanda. You still lie so easily. And now you are dragging 2 kids into your mess? Singhal pa nga ni Vicente. Vicente, hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. At hindi mo kailangan alamin. Just let me find them. Tumalikod na nga si Vicente. At hindi na lumingon pa. There is an old house not far from here. Kung may mga batang naligaw, baka doon nagtago. Wait, sasama ako. Sagot ni Amanda. Hindi sumagot si Vicente pero hindi na pinigilan nga si Amanda. Magkasabay silang naglakad paalis sa kakahuyan. Ngunit biglang bumuhos ang malakas na ulan, kumalog at dumagundong nga ang kalangitan. Napilitan nga silang takbuhan pabalik sa mansyon si Vicente. Pagbukas ng pinto agad nga nilang nakita ang kambal na nakaupo pa rin sa mesa. May hawak pang kutsara at tinapay, pero nang makita si Amanda, ay napatakbo kaagad ang mga to. Sabay na pasigaw ng mami ang kambal habang nakayakap kay Amanda. Halos matumba naman si Amanda sa lakas ng yakap at humagulgol siya sa ginhawa. Thank God, akala ko nawala na kayo mga anak. Hindi mawala ang gulat sa mukha ni Vicente habang pinagmamasdan ang kambal. You can stay. Maring sabi na nga lamang ni Vicente. But only until the storm passes. After that, pwede ka nang umalis. Pwede na kayong umalis. Tahimik ang gabi sa loob ng mansyon. Sa labas ay patuloy pa rin ang ulan. Habang ang mga patak nito ay kumakaskas sa bintana na parabang sinasadyang dagdagan ng bigat ng gabing yun. Nakahiga na nga ang kambal sa maliit na kwartong hinanda ni Vicente. Nakaupo lang siya sa lumang sofa at may hawak na basong may alak. Habang nakatitig sa lumang fireplace na hindi naman nakasindi, narinig niya ang mga yapak mula sa likod. Paglingon niya, bumungad sa kanyang harapan si Amanda. Nakasuot ng lumang panloob na coat na pinahiram nga niya. Ang buhok ay basa pa rin at kita nga sa mukha nitong pagod. Hindi ka pa natutulog? Hindi ako inaantok. Sabay alok nga sa baso. Ikaw? Hindi rin. Sabay upo niya sa kabilang dulo ng sofa. Mahirap makatulog kapag ang dami mong iniisip. Natahimik silang pareho sandali. Tanging tunog ng ulan at mahinang pag-ihip ng hangin sa mga bintanang bumalot sa pagitan nila. What are you doing here anyway? Sa lahat ng lugar dito ka pa talaga nagbabakasyon? I needed space. Tahimik dito at walang istorbo pero hindi ko yata makakamit ang mga yan dahil sa inyo. Masungit na sa adama ni Vicente. Well, sorry to disappoint. I wasn't planning on bumping on you either. Ewan ko ba kung bakit ikaw pa ang nakita ko. Pero nandito ka. And with 2 kids. Yes, and I already told you I'm just a mom now. Trying to keep my daughters safe, that's all. Sagot naman ni Amanda. Kung yun lang sanang totoo. Can we not do this again? Do what? Be honest? Kasi mukhang allergic ka pa rin sa katotohanan eh. Banat nga ni Vicente kay Amanda. Napangisi si Amanda. Look who's talking. You think you know everything? Pero kahit kailan, hindi mo naman tinanong kung bakit ko nagawa yung mga bagay na yun dati, di ba? Bakit? Anong kailangan ko malaman, Amanda? You lied about being pregnant para pakasalan ka? That you disappeared after ruining everything? Saad pa nga ni Vicente. I had my reasons. Maring sagot naman ni Amanda. Of course you did. Lagi ka namang may dahilan, di ba? Self-preservation, survival, ganyan ka, Amanda. Laging ikaw muna dapat.
Napailing-iling si Amanda. You don't get to say that. You don't know what I went through. And whose fault is that? Tumakbo ka. Pinili mong mag-disappear instead of facing what we had. Kasi hindi mo ko pinaniwalaan, Vicente. Hindi mo ko pinaniwalaan. You judged me, condemned me as if you were any better. So nagpakasal ka na pala sa iba. Paano mo i-explain yun? Napayo ko na nga lamang si Amanda. Naramdaman niya ang bigat ng tanong na yun. Pero pilit pa rin niyang isinara ang pintuan. Yes, and he is gone now. Sad naman ni Amanda. Lumingon pa lang si Vicente at pilit na pinipigilan ng nakatagong emosyon. Good for him. Sad pa talaga niya. Tumila na ang ulan pero may bagong aberya na naman dahil bumigay ang kalsadang daanan palabas ng kagubatan. Ayon sa barangay tanod na nakarating sa mansyon kailangan pang hintayin ang clear operation bago muling madaanan ng ruta. Pagbaba ni Vicente mula sa kanyang kwarto, agad siyang sinulubong ng masigabong bate ng mga kambal. Good morning po, Tito. Did you sleep well po? Nagkatinginan sina Amanda at Vicente. Nanigas ang mukha ng lalaki, pero tumango. Yes, thanks. Tumakbo si Tori sa kanya hawak-hawak ang isang drawing. Tito, look, tinrawing po kita oh. Medyo nagulat nga si Vicente. Kinuha ang papel nandoon ng isang lalaking may bikote at may hawak na espada na may malaking bahay sa likod. Malinaw na siya ang nasa drawing. Ako ba talaga to? Opo, kasi ikaw po yung nag-save po kay Mami kagabi. Sabi niya pa parang knight in shining armor ka daw po niya. Natahimik si Vicente. Mabilis na lumingon kay Amanda. Hindi ito makatingin ng diretsyo. Knight, ha? Tumikim si Amanda. Kids' imagination. You know how they are. Can we play later po, Tito Vicente? Tanong naman ni Tara. We'll see. Pagkatapos ng breakfast, lumapit si Amanda kay Vicente habang nagkakape ito sa terrace. Hindi pa rin daw pwede dumaan sa kalsada. May landslide pa. Of course. Napabuntong hininga si Vicente halatang naiirita na naman. Pero may iba pang way. Alis na kami. I don't want to overstay. Nakakaya naman sa'yo. Too late for that. Hindi kaagad sumagot si Amanda. Tumingin na nga lamang siya sa malayo, sa kagubatang natatakpan pa rin ng hamog. Kung gusto mo, kami na lang ng kambal sa guest house. Ayoko makaabala. Sad pa nga ni Amanda. Hayaan mo na sila magstay dito. May mga bata. I'm not that heartless. Unless yun ang tingin mo sa akin. Napatitig pa nga si Amanda rito at hindi makapaniwala sa kaunting lambot sa boses nito. Salamat. Sad na nga lamang ni Amanda dahil mas iniisip nga niya ang safety ng kanyang mga anak. Don't thank me. Just make sure they don't break anything. Sa parehong araw ay naisipan na maglinis si Amanda sa kusina. Si Vicente naman ay nasa ibaba, nasa sala at nagbabasa nga ng dyaryo. Biglang lumapit si Tara. May bitbit itong isang stuffed toy. Tito Vince, wala po kaming TV. Pwede po bang magkwento po kayo? Story? Hindi ako marunong ng storytelling eh. Pagami naman ni Vicente. Pumuesto ang bata sa tabi niya. Mommy said you used to read to her before. Sabi po niya mabait ka raw po dati. Napatingin si Vicente kay Amanda sa kusina at hindi alam ng kambalang tensyon. Pero nararamdaman niyang may kaunting kalambutan nga sa puso niya ngayon. Fine, pero isang story lang. Pero wala nang kasunod ah. Nagpalakpakan ng kambal at agad niya na pumuesto sa tabi niya. Hawak nila ang mga laruan. Nakikinig habang nagsimulang magkwento si Vicente ng isang simpleng kwento tungkol sa isang ligaw na pusa na nakahanap ng bagong tahanan. Habang pinagmamasdan ni Amanda ang eksena mula sa kusina, hindi na maiwasang mapangiti ng mapait. Napansin ni Amanda
ang maliit na boteng may label na maintenance medication na naiwan sa mesa sa tabi ng upuan ni Vicente. Napakunot ang noon niya. Kinuha niya ito, binasa ang label at pang-maintain ng blood pressure at may schedule pa ng dosage sa likod. Nag-aalalang lumapit siya kay Vicente na ngayon ay nag-aayos ng ilang gamit sa hallway. Vicente, naiwan mo nga pala to. High blood ka na ba? Kailan pa? Pangungusisa nga ni Amanda. Ano naman yun? Bakit? Doktor ka ba? Bakit ang dami mong tanong? Masungit na sad pa nga ni Vicente. Concerned lang. Huwag mo akong i-concern. Hindi mo na enroll, Amanda. Sad pa nga ni Vicente. I was just. Pagputol naman ni Vicente. Alam mo kung ano ang ayoko sa'yo noon pa? Mahilig kang makialam sa bagay na hindi mo naman naiintindihan. Natameme si Amanda. Humigpit ang hawak niya sa maliit na boteng hawak. Hindi niya alam kung bakit masyado nga siyang apektado pero ramdam niya ang pagkirot ng dibdib niya. Pasensya na. Hindi ko lang kasi alam kung ano nang nangyari sa'yo pagkatapos ng lahat. Bigla ka nalang nawala. Good. That was the whole point. Sad pa nga ni Vicente. Bigla nang inagaw ang gamot sa kamay ni Amanda at pumasok na nga sa kanyang kwarto. Saka binagsak ang pinto. Napapitlag na ang kambal sa veranda pero agad silang nilapitan ni Amanda. Mommy, why is Tito mad? Tanong pa nga ni Tara. Pagod lang siya, baby. Let him rest. Sad na nga lamang nito. Hindi mapakali si Amanda. Nakatulog na ang kambal pero palakad-lakad siya sa sala. Sa isipan niya, paulit-ulit ang mga tanong. May sakit ba si Vicente? Gaano na katagal? May kasama ba siya? Mag-isa ba siya sa bahay na ito buong panahon? Naalala niya kung paanong dati. Kahit galit si Vicente, hindi ito ganoon kabilis magalit. Ngayon, parang may binubuhos na bigat sa loob ang bawat salitang binibitawan nito. Pumunta siya sa tapat ng kwarto ni Vicente. Sandaling nagatubili pero kinalabit niya ang pinto. Vicente, okay ka lang ba? Kumatok siya muli. I'm sorry, hindi ko intensyon na makialam. I was just worried. I know it's not my place anymore pero walang sumagot. Pero sa loob ng kwarto ay nakaupo si Vicente sa gilid ng kama. Pinipigilan ang sariling mapaiyak. Hawak niya ang isang lumang larawan nilang dalawa. Nang walang marinig na tugon, tuluyang lumayo si Amanda pero hindi siya mapalagay. Kahit anong sama niya sa akin noon, hindi ko kayang makita siyang nasasaktan, lalo na kung may sakit siya at walang kasama. Hindi niya alam kung bakit, pero isa lang ang malinaw sa puso niya. Hindi niya kayang iwan si Vicente sa ganitong kalagayan. Maagang nagising si Amanda. Nasa kusina siya at nagtitimpla ng kape, nakatanaw sa bintana habang umuulan pa rin sa labas. Sa isang iglap ay parang bumalik siya sa panahong magkasama pa sila ni Vicente. Pero hindi na siya dapat umaasa. Biglang may narinig siyang kaluskos sa hallway. Lumabas si Vicente mula sa kanyang kwarto nang walang imik, saka dumiretso sa kusina. Hindi siya mukhang bagong gising. Mukhang hindi rin natulog ng maayos. May hawak itong baso at tahimik na nagsalin ng tubig. Pero bago pa ito makaalis, biglang sumalubong ang kambal. Tito Vicente, look, may ginawa po akong drawing, oh. Gusto mo pong maglaro ng cards yung tinuro po ni Mami kagabi? Muling pangungulit nga nila Tori at Tara. Medyo napatigil si Vicente, sandali siyang tumingin kay Amanda na mukhang nagulat din, pero agad niyang ibinaling ang tingin sa kambal. Teka, bakit gising na kayo? Kasi po excited po kaming maglaro. Pwede po ba, please? Napabuntaw hininga na nga lamang si Vicente pero sa gulat ni Amanda, umupo ito sa sahig kasama ang kambal. Kinuha ni Tara ang cards, habang si Tori naman inilatag na ang mga drawing niya sa tabi ni Vicente. Hindi makapaniwala si Amanda. Si Vicente na dati nga ay ayaw na ayaw sa bata na ngayon, pinayagang makipaglaro.
Nakakunot pa rin ang noon nito, pero hindi na nga ganoon kabigat ang tingin. Vicente, gusto mo ng kape? Hindi tumingin si Vicente. Hindi niya alam kung paano lalapitan ang lalaking ito. Ang lalaking minsang minahal niya, nasaktan niya, at marahil hindi pa rin siya pinapatawad. Pinipilit ni Amanda ang sarili na makahanap ng paraan para mapansin siya ni Vicente. Nagpakabusi siya sa paglilinis. Nagluto siya ng paborito nitong ulam. Naglagay siya ng bagong towel sa banyo nito. Pinuksan niya ng bintana, kahit malamig. Basta lang magmukhang maaliwalas ang bahay. Pero kahit anong gawin niya, tine-adma lang siya ni Vicente. Nakahiga na sina Tori at Tara, pero hindi pa rin sila dinadalaw ng antok. Panay ang bulungan nila habang nakabalot sa kumot. Maya-maya'y bumukas ang pinto. May dalang gatas at tinapay, si Amanda para sa kanila. Hindi pa kayo natutulog? Late na! Sad pa nga ni Amanda. Hindi pa po inaantok si Tari. Ay, hindi rin po inaantok si Tori. Sad nga ng dalawang bata. Natawa si Amanda kahit papagod na nga ang katawan niya sa emosyon ng buong araw. Umupo siya sa gilid ng kama at binigay sa kanila ang gatas. O sige, pero after nito tulog na ha? Ilang sandali ang lumipas bago nga biglang nagsalita si Tori. Mommy? Ano yun? Bakit pa parang galit pa si Tito Vicente po sa inyo? Napatigil nga si Amanda. Oo nga po, kanina po kasi nag-volcano po yung ilong niya. Tapos ang sungit-sungit po niya sa inyo pero mabait po siya sa amin kahit medyo suplado. Lagi po ba kayong nag-aaway dati ni Tito? Tanong pa nga ng dalawa. Napango ko naman lamang si Amanda. Hindi niya inaasahan ang tanong lalo na galing sa kambal. Medyo complicated lang kasing nakaraan namin. Complicated po? Ano pong ibig sabihin nun? Napabuntong hininga na nga lamang si Amanda. Hindi niya may paliwanag ng buo, pero alam niyang hindi nga rin niya pwedeng baliwalain ang tanong. May mga tao kasing mahalaga sa atin pero nasasaktan natin sila kahit hindi natin sinasadya. At yun, kapag nasaktan sila, mahirap din naman kasi. Sinaktan niyo po si Tito? Natahimik si Amanda sa tanong ni Tara. Hindi siya makasagot kaagad. Sa dulo dahan-dahan siyang tumango. Oo, pero hindi ko ginusto. At kung kaya ko lang baguhin ang nakaraan, matagal ko na sanang ginawa. Pero mahal niyo po si Tito katulad po namin? Napakurap-kurap nga si Amanda. Kita sa mata niya ang pagkalito. Pero sa puso niya alam niya ang sagot. Mahal ko lahat ng taong naging bahagi ng buhay ko. Lalo na yung mga dahilan ng pagdating niya sa mundo. Tumahimik ang kambal. Tila nag-iisip. Maya-maya lang ay sabay nga silang yumakap sa ina. Okay lang po, Mami. Baka po magbago pa po si Tito. Baka maging happy po siya ulit. Basta po, andito po kami. Tori, Tara at si Mami. Sweet na saad pa nga ng kambal. Salamat mga anak ha. Maagang gumising ang kambal at naglalaro nga sa sala habang si Amanda ay nagluluto ng almusal sa kusina. Habang nagtatakbuhan si Tori at Tara, napansin nila ang isang nakabukas na folder sa maliit na mesa sa may gilid ng piano. Tila naiwan ito ni Vicente kagabi. O yun ito! May mga drawing ba yan? Sad pa nga ng kambal. Binuksan nila ang folder at lumabas nga ang ilang papel. Mga medical records, prescriptions at isang luma ng psychiatric evaluation form. Mga salitang hindi nila maunawaan. Pero kapansin-pansin, ang ilang terminong nakabold. Ano ibig sabihin nito? Ewan, di naman tayo marunong magbasa ng ganito eh. Nagtatakbong pumunta ang dalawa sa kusina, dala ang folder. Mami, ano pong ibig sabihin ng mga sulat na to? Sabay abot nga ni Tori sa ina. Ano na naman ba itong nadampot nyo? Hindi ba sabi ko wag magkalat? Napatigil siya nang makita ang folder. Agad niya itong kinuha at tinignan. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang dokumento. Psychiatric treatment?
Depression? Ano to? Kinakabahan nga at nagtatakang tanong nga ni Amanda. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Hindi niya akalaing may ganitong pinagdaraanan pala si Vicente. Mami? Agaw pansin nga ng kambal. Wala mga anak. Sa loob na muna kayo, malapit ng maluto ang almusal. Umakyat si Amanda dala pa rin ang folder. Kumatok siya sa pinto ni Vicente. Vicente, kailangan nating mag-usap. Pero walang sumasagot. Nakita kasi ng mga bata yung folder mo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo pero gusto ko sanang maintindihan. Bumukas ang pinto at dahan-dahan niya itong tinulak. Nakatalikod si Vicente at nakaupo ito sa kama. Hindi mo dapat nakita yan. Seryosang saad nga ng lalaki. Hindi ko naman sinasadya eh. Pero ano to, Vicente? Bakit may ganito ka? May pinagdaraanan ka ba? Tapos hindi ko alam? Hindi mo naman kailangan malaman. Pwede ba ako magtanong kahit isang beses lang? Bakit ka nagpa-psychiatric treatment? Diretsahang tanungan ni Amanda. Hindi mo kailangan intindihin yon. Huli na ang lahat. Unti-unting nabura ang ekspresyon nga sa mukha ni Amanda nang biglang tumayo si Vicente. Hindi ito tumingin sa kanya. Nanginginig ang balikat nito habang sinasara ang kurtina ng bintana. Umalis ka na. Vicente, sandali lang. Gusto ko lang. Sinabi nang umalis ka na, Amanda. Ayokong umalis. Nang hindi naliliwanagan. Ayokong tapusin to ng ganito lang. Tapos na yung panahon na may karapatan ka pang magtanong. Saad naman ni Vicente. Pero Vicente, lumabas ka na, Amanda. Ngayon na. Sigaw pa nga ni Vicente. Lumabas si Amanda. Dala pa rin ang folder. Halos hindi siya makahinga nang makalabas. Napaupo siya sa hagdanan. Kumakabog ang dibdib niya sa sakit at pagkabalisa. Dama niya ang bigat ng lahat nang hindi nasabi. Dahan-dahang bumagsak sa pisngi niya ang luha habang nakatingin sa kawalan. Masakit para sa kanya na malaman ang mga nangyayari sa dating asawa. Hindi lang katawan ang problema nito, kundi mentally rin. Ang lalaking masayahin noon ay nawasak pagkatapos niyang magsinungaling. Isang buwan matapos silang maghiwalay noon, doon lang niya nalaman na buntis nga talaga siya. Gusto niyang sabihin kay Vicente noon pa man, pero natatakot siyang lumapit. Lalo na nang malaman niyang naniniwala si Vicente na ginamit lang niya ito. Tao po! Kuya Vicente, ako po si Lisa, yung katulong po mula sa agency. Binuksan ni Amanda ang gate at pinapasok nga si Lisa na isang simpleng babae na nasa mid-30s. Good morning po. Kayo po ba si Mama Amanda? Nagulat ako, nakilala mo ako. Nako po, nakwento po kasi ni Sir Vicente noon ako po yung inutusan ni Ma'am Grace noon na tumulong sa kanya. Lalo na nung kakatapos lang po niya sa therapy po. Napakunot noo si Amanda. Therapy? Opo, ilang buwan na po siyang parang wala sa sarili. Hindi po lumalabas ang kwarto. Hindi rin po kumakain minsan. Na-diagnose po siya ng depression. Dinala po siya sa isang private facility sa Quezon. Bakit daw? Tanong nga ni Amanda. Kasi po bigla raw po siyang iniwan ng asawa niya. Biglang nagdilim ang paningin ni Amanda. Akala ko nga po hanggang ngayon galit pa rin po siya sa inyo eh. Pero palagi po niyang binabanggit kayo. Kahit galit ang tono niya, parang hindi pa rin talaga nakaka-move on. Tsaka may concern pa rin. Dagdag pa nga nito. Hindi na nakasagot si Amanda. Ilang araw matapos ang natuklasan ni Amanda, ay dumating ang panibagong bagyo. Mula nang bumisita ang on-call na katulong, naging tahimik, ngunit malamig si Vicente. Walang kahit anong salita mula rito, ang walang kasamang pagsusungit o sarkasmo. Ramdam ni Amanda ang pagtulak sa kanya palayo, kahit wala pa itong direktang sinasabi. Hanggang isang hapon, nakaupo siya sa sala, kasama ang kambal, na abala sa coloring books nang lumabas si Vicente at malamig na tumingin sa kanya. Amanda, I think it's time for you to leave. Sabi na lamang ni Vicente. Napatigil si Amanda sa pagtiklop nga ng mga damit. Naligas siya sa kinaupuan
Ngunit sinikap panatilihing mahinahon ng tono. Vicente, hindi ko alam kung anong ginawa ko. O kung anong parte ng nakaraan natin ang bumalik sa'yo pero... Don't act like you don't know. Alam mo kung anong ginawa mo, kung tungkol yan sa dati. Hindi naman natapos pa ni Amanda ang sasabihin. Don't see it like it's just dati. Nagsinungaling ka sa akin about sa pagbubuntis mo. Amanda, I was ready to love you despite everything. Pero pagkatapos ng kasal, wala, hindi ka pala buntis. And still I was willing to stay. Willing akong tanggapin ka pero anong ginawa mo? Ginamit mo lang pala ako. Napayuko si Amanda kasi matagal na nga ang sugat. Pero sariwa pa din ito. Pero alam mo kung kailan ko na-realize na wala kang balak manindigan? Nang marinig ko mismo kay Tita Teresa na ginamit mo lang ako. That I was just some rich kid you could take advantage of. You lied being pregnant dahil alam mong mahahati ang ari-arian ko kapag nag-divorce tayo at nakuha mo na. So ano bang gusto mong mangyari ngayon? Tatanggapin na ulit kita? Napatingin si Amanda sa kanya dahil nga sa pagkagulat. Vicente, hindi totoo yun. Save it. I don't care anymore. Tapos na to. You stayed here long enough. Umalis na kayo. Nanginginig ang kamay ni Amanda habang pinipigilan ang pagputok nga ng damdamin. Tumayo siya at tinignan ng mahigyang lalaking minahal niya mula noon hanggang ngayon. Ang problema sa'yo, nagpaniwala ka kaagad sa ibang tao. Vicente, hindi na nila ako pinakinggan. Pagdadahilan naman ni Amanda. Bakit naman ako nakikinig sa babaeng sinungaling? Nagsinungaling ka na at kapag naniniwala pa ako sa'yo, papaikutin mo naman ako. Hindi na nakatiis si Amanda. Tinapunan niya ng matalim na tingin si Vicente. Alam mo ba kung gaano kababa ang tingin ko sa sarili ko noon? Nung iniwan ko ang lahat para sa'yo dahil akala ko sapat na yung pagmamahal para buuin ang pagkatao mo. Natahimik si Vicente sa sinasabi ni Amanda, pero hindi siya sumagot. Hindi ako perpekto. Oo, nagsinungaling ako dahil mahal kita. Narinig ko may pinaplano si Auntie Teresa at ang ex-girlfriend mo. Gusto nilang bumalik ka sa kanya. Natakot akong baka piliin mo siya kaysa sa akin. She was your first love. Ano bang laban ka sa kanya? Kaya nagsinungaling ako para pakasalan mo ko dahil alam kong gusto mo ang magkaanak. Hindi makapaniwala si Vicente sa narinig. Mas lalo lang siyang nagalit. So you took advantage of me. Napayuko si Amanda, doon mas lalong naputol ang pasensya ni Vicente. Get out! I don't want to see your face anymore, Amanda. Vicente, pakinggan mo muna ako. Hinila nga ni Vicente si Amanda palabas, umiiyak na rin ang kambal sa nasaksihan. Dahil sa nakita ay kahit maliit ang mga kamay ng mga bata, ay sinubukan nga nilang protektahan ang kanilang ina. Bad ka! Inaaway mo si Mami! Hindi ka na knight in shining armor, kontrabida ka na pala eh! Magkasunod na saad pa nila Tori at Tara. Napatigil lang lamang si Vicente at tinignan ang kambal bago nga si Amanda. Kung nasasaktan man si Amanda ngayon, mas nasasaktan siya dahil sa kabila ng lahat ng kasinungalingan ng dating asawa naniwala pa rin siyang babalikan siya nito. Kasi hindi na at mas piniling magpakasal nito ulit. Sana huling beses na itong pag-uusap natin, Amanda. Tama na yung sakit na dinulot mo sa buhay ko. At nang papasok na nga siya, nang hinawakan siya ni Amanda sa braso, umiiyak na nga ito ngayon habang nakatingin sa kanya. Ang kambal. Anak mo sila, Vicente. Kahit sila na lang ang pagtuunan mo ng pansin. Hindi mapigilang lumuha ni Vicente nang maharap nga ang babae. Nagsasabi ako ng totoo. Totoo yun. Bakit pa rin maniwala? I never remarried. Kahit kailan anak mo sila. I wanted to tell you many times but you hated me. I thought you'd never listen. Sad pa ni Amanda. Well, thanks for the honesty. But it's too late, Amanda. Too damn late. But they deserve a father. Then tell them he's dead. At hinila nga niya ang kanyang braso, saka sinarado nga ang pinto. Muling nagbukas ang pintuan ng restaurant na pinamumunuan ni Amanda bilang chef and owner. Mabuti na lamang
At kahit wala siya ng ilang linggo, ay may pinagkakatiwalaan siyang taong mamuno roon. Nasa kasagsagan ng lunch rush ang restaurant ni Amanda nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Si Teresa, ang tiyahin ni Vicente na matagal nang kilala sa pagiging elitista at pikon. Napatigil siya nang marinig ang maingay na boses mula sa dining area. Ano to? Ganito ba ang klase ng pagkain na isi-serve nyo sa isang taong tulad ko? Anong klaseng restaurant to? Lumapit kaagad si Andrea, ang head waitress, sa kapakalmahin nga ang sitwasyon. Ma'am, pasensya na po kung... Pasensya? Ganitong luto ang sinisingil nyo? Nang ganitong presyo? Pakitawag ang may-ari? At kung siya rin ang nagluto nito, aba, mas dapat lang na marinig niya ang sasabihin ko. Ako po may-ari at head chef. May problema po ba tayo sa pagkain? Matapang na tanong naman ni Amanda. Ikaw? Aba, hindi nga ako magtataka. Galing ka nga pala sa wala. Kaya pala kahit anong luto mo, lasang karinderya pa rin. At ang presentation? Mas maganda pa yata yung tinda ng fishball sa kanto. Natahimik ang mga customer na nanonood habang pinapahiya nga ni Teresa si Amanda. Ma'am Teresa, kung may hindi po kayo nagustuhan pwedeng palitan. Ayoko ng kapalit. Ang gusto ko magsara kayo. O kayo umalis kayo rito at huwag nang magpakita pa. Ang kapal na mukha mong gamitin ng pera ng pamangkin ko para itayo ang bulok na restaurant na to? Ma'am Teresa, humingi po ako ng tawad kung hindi ninyo nagustuhan ng pagkain, pero ang personal po ninyong galit sa akin, hindi po dapat idaan sa ganito. May mga taong kumakain, may mga empleyadong nagtatrabaho din. Kung may konsensya ka, ikaw na mismo ang alis, para hindi ka na magpakalat ng kahihiyan. Ilang sandali pa may lalaking dumating na si Chef Ramon, ang business partner ni Amanda at ang childhood friend niya. Ma'am, please. We appreciate your feedback, but we also need to maintain decorum. This is still a place of business. Hindi sumagot si Teresa. Tumayo ito, kinuha ang bag at nilingon nga muli si Amanda bago umalis. Makakaasa kang hindi pa to ang huli. Sisiguraduhin kong wala nang papatol pa na kumain dito. Pagkaalis ng matandang babae, saka palang bumalik ang normal na ingay sa restaurant. Pero si Amanda ay hindi na nagawang ngumiti. Pumasok siya sa likod ng kitchen at agad siyang nagkulong sa storage room. Doon siya tuluyang humagulhol. Bumalik si Vicente sa ancestral house niya sa syudad. Pinilit niyang hindi isipin ang sinabi ni Amanda noong huli silang nagkita, ang kambal. Naputol ang kanyang pagmuni-muni nang mapadaan si Tita Teresa na may kausap sa cellphone. Hay naku, sabi ko na nga ba, hindi tatagal yung restaurant na yun. Kanina sa harap ng maraming tao, pinahiya ko siya para bumalik na siya sa squatter. Napatigil si Vicente. At alam mo ba, araw-araw halos dati yung Amanda na yun. Nagpapadala ng sulat, ng text, nagpapasabi ng kung ano-ano. Makausap lang si Vicente. Pero syempre, hindi ko pinatulan. Sinabihan ko ang guard, ang sekretarya ni Vicente na huwag iparating kay Vicente. Aba, diba? Sino ba siya para pakinggan pa? Grabe ka naman, Teresa. Paano kung totoo lahat ng sinasabi niya? May hindi nga siya nagsisinungaling? Totoo hindi. Anong laban niya? Pinag-aral si Vicente sa Europe, mayaman at marami pang ari-arian. Tapos ang hampas lupa ay isang ampon at walang pinag-aralan. Ginamit lang ang pera ng pamangkin ko para umasenso. Hindi ko hahayaang bumalik yan sa buhay namin. At isa pa ha, buntis siya. Syempre mas mabuting wag na lang silang lumapit dahil baka gamitin pa ni Amanda ang bata. Doon na tuluyang nawala ang pagtitimpi ni Vicente. Tumayo siya at malakas na binuksan ang sliding door. Napatigil naman si Teresa. Sa pakikipag-usap at kaagad na binaba ang telepono. Tama ba yung narinig ko? Tita, hindi mo hinayaang kausapin ako ni Amanda at alam mong buntis siya pagkatapos ng paghiwalay namin? Nagulat nga si Teresa nang makita si Vicente. Umakto siyang mabait dito. Vicente anak, you are misunderstanding everything.
I was only trying to protect you. That woman, Amanda, she manipulated you from the start. Lahat ng ginawa ko para sa'yo. Para hindi ka na masaktan ulit. So, pinigilan mong makarating sa akin. Lahat ng mensahe niya. Tinago mo sa akin na buntis siya. Sinira mo ang karapatan kong malaman na may anak pala ako. She was lying. How can you be so sure na totoo ang sinasabi niya? Baka anak ng kung sino lang yan. Gagamitin lang niya yung bata para mahututan ka ng pera. Enough, tita. Don't you dare insult Amanda in front of me again. Ayan ka na naman. She's making you weak. You were doing so well without her. She's beneath you, Vicente. You have a future. She's just a baggage from your past. Alam mo kung sino ang tunay na baggage? Ikaw. You kept me in the dark. You ruined what little chance Amanda and I had. All this time akala ko siya ang nanakit sa akin pero ikaw pala ang dahilan kung bakit hindi ko siya narinig. Kung bakit iniwan niya ako ng tuluyan. Vicente, please. Don't let her fool you. I'm family. Ako ang nag-alaga sa'yo. Sad pa nga ng kanyang tita. And I'm grateful for that. But that doesn't give you the right to destroy someone else. So ito na yun? Pinalaki kita. Tinuruan kita at binigay ang lahat sa'yo. Tapos ngayon, ipagpapalit mo ko sa babaeng yun? Hindi ko ipagpapalit ang totoo para lang sa comfort ng kasinungalingan. I want you out of this house. What? Vicente, you can't do this to me. I just did. Pack your things. I'll have the driver bring you to the condo. But you are no longer welcome here. Matapang na saad niya ni Vicente. Sige, piliin mo ang babaeng yun. Pero tandaan mo, Vicente, pag bumagsak ka, huwag kang tatakbo sa akin. Hindi ako tanga para saluhin ka ulit. Hindi na ako kailangan saluhin ng taong itinutulak ako sa bangin. Umalis nga si Teresa, nagalit at nagdadabog. Pero hindi na nga ito sinunda ni Vicente. Kumutok si Vicente sa isang bahay kung saan niya natatagpuan ang bagong address ni Amanda. Ilang saglit lang, bumukas ang pinto. Nagulat si Amanda at may pag-aalalang naramdaman nang makitang lalaki. Suot pa rin niya ang pantulog na dahil bagong gising siya. Vicente? Ano ginagawa mo rito? Kailangan nating mag-usap tungkol sa kambal. Pumasok na si Vicente. Nakita niya ang mga laruan sa loob, ang maliliit na sapatos. Sa tabi ng pintuan, mga litrato ng kambal sa dingding. Amanda, gusto ko sanang makasigurado. Gusto kong makita ang katotohanan. Kaya, inabot nga niya ang envelope. Ano to? Paternity test. Gusto kong magpa-DNA test sa mga bata. Natahimik si Amanda, tinignan ng lalaking nasa harapan niya. Lumiti siya ng mapait. Hindi mo na kailangan pang gawin to. Totoo man o hindi, narinig na nila ang sinabi noong nasa mansyon pa lang kami. Nasaktan sila, Vicente. Biglang may kung anong tumarak na punyal nga sa dibdib ni Vicente. Naalala niya ang huling sinabi niya kay Amanda pagkatapos niyang palayasin ng moto sa mansyon. I was just mad, Amanda. Akala ko nagsinungaling ka rin naman. Napakagat na nga lamang si Amanda sa labi. Sige, gagawin natin ang DNA test. Nagangat ng tingin si Vicente, bahagyang nagulat. Karapatan mo rin naman nilang malaman ang totoo. Maraming salamat. Lumipas ang ilang linggo matapos ang matinding komprontasyon sa pagitan ni na Amanda at Vicente. Nagbago ang mga bagay-bagay sa pagitan nila, lalo na nang lumabas ang resulta ng DNA test. Walang duda na ang kambal ay mga anak ni Vicente. Isang Sabado ng hapon, naroon si Vicente sa maliit na sala sa bahay ni Amanda. Pinapanood niya si Tori at Tara habang nagsusulat sa mga coloring books. Nakaupo lang rin siya sa sahig, sinasamahan ng dalawa, habang si Amanda ay naghuhugas ng pinggan sa kusina. Nang lingunin ni Vicente si Amanda, nakita niyang hindi siya tinitingnan nito. Si Tori mahilig sa kulay pink, no? Tumingin siya sa kambal at ngumiti. At si Tara naman parang ikaw laging gusto ang pula. Narinig yun ni Amanda, pero hindi siya nag-react.
Tinuloy niya lang ang paghuhugas. Binitawan niya ni Vicente ang isang buntong hininga. Amanda, hanggang kailan mo ko iiwasan? Hindi sumagot si Amanda. Kumayom lang ang kanyang mga palad niya para pigilan ang sariling bumigay. Nagdesisyon silang mag-co-parenting, isang desisyong isinulong pa mismo ni Amanda. Ngunit kalaunan, unti-unting umiwas ang babae sa usapan hanggang umabot sa puntong hindi na sinusundo ni Amanda ang kambal sa bahay ni Vicente. Tumunog ang notification ng cellphone niya at binasa ang mensahe galing kay Amanda. Hindi na muna ako babalik. Alam kong masaya na sila ngayon. Huwag ka na mag-alala, Vicente. This is for the best. Napapitlag si Vicente habang binabasa ang mensahe. Tila may mabigat na batong bumagsak sa dibdib niya. What the hell, Amanda? Ilang araw ang lumipas, ngunit hindi na muling nagpakita si Amanda. Hindi rin ito makontak sa kahit anong numero. Pati ang mga kaibigan nito at mga kamag-anak ay tila wala ring ideya kung nasaan siya. Sa unang linggo ay inakala pa ni Vicente na nagpapalipas lang ng sama ng loob si Amanda. Sa ikalawa, nagsimula na siyang magtanong. Sa ikatlo, nagsimula na siyang maghanap. Ngunit kahit saan siya tumingin, kahit ilang beses siyang dumaan sa dati nitong bahay, ay wala na si Amanda. Mistulang naglaho ito na parang bula. Daddy, bakit hindi na po bumabalik si Mommy? Tanong nga ni Tori minsan nang mamasyal nga sila. Ilang buwan nang hindi nagpapakita si Amanda at parang mas lalong nahihirapan siya dahil laging hinahanap ng kambal ang ina nila. Napatingin sa anak si Vicente at muling bumigat ang dibdib niya. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ng isang inosenteng bata. She just needs time, anak, pero mahal na mahal niya kayo, sobra. Ikaw, Daddy, mahal mo rin po ba si Mommy? Napatingin si Vicente sa langit at pinipigilan nga ang sariling mapaluha. Kahit kailan, hindi naman nawala yun eh. Kahit nagalit ako sa mami niyo, hindi ko pa rin naman kayang buhayin siya sa puso ko. Unti-unting napagtanto ni Vicente na hindi lang ang mga bata ang naiwan ni Amanda. Kasama rin sa pagkawala nito ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang tinaboy. 2 taon ang mabilis na lumipas. 7 taong gulang na sina Tori at Tara. Mas matangkad na, mas madaldal, at mas expressive kaysa dati. Halos hindi rin mabilang ni Vicente kung ilang beses siyang napagod, napuyat, o naubusan ng pasensya. Pero hindi rin mabilang kung gaano kalaki ang pagmamahal na napalitan sa puso niya dahil sa kambal. Hindi rin maikakaila na naging spoiled ang mga bata sa kanya. Kung gusto nila ng unicorn-themed cake sa simpleng hapunan, maghahanap si Vicente ng baker kahit 10:00 ng gabi. Kung gusto nila ng bagong sketchpad habang nasa gitna ng dinner, aalis siya sa gitna ng pagkain para lang makuha ito. Para sa kanya, isa lang ang layunin, puna ng puwang na iniwan ni Amanda. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maitatanggi na gabi-gabi pa rin niyang hinihintay ang tawag, text o balita mula sa babae. Isang araw sa restaurant, nagkakape si Vicente sa isang bagong bukas na kainan nang may lumapit sa kanya na dating kaibigan ni Amanda, si Ramon, ang childhood friend nito. Vicente, ang tagal nating di nagkita. Balita ko, ikaw ang full-time daddy kina Tori at Tara? Oo, 2 taon na rin. Hindi ko pa rin siya makita, Ramon. Alam mo ba itong restaurant na to? Siyang nagpatayo? Napatigil nga si Vicente na palingon siya sa paligid, kulay lavender ang flower pots. Ang paboritong kulay ni Amanda. What? Amanda owns this? Yup, matagal na rin pagkatapos ninyong mag-divorce. Ako nang pinamanahan para pamahalaan even I don't know where she is now. Wala ka bang ideya kahit kaunti lang? Umiling si Ramon mukhang may alinlangan. Dalhin pa ang usapan. Sorry Vicente,
Nung una nagkakausap pa kami pero pinutol na rin niya ang komunikasyon, wala man lang goodbye. Kinagabihan sa bahay ni Vicente. Daddy! Tawag nga ni Tori. Bakit anak? Lumapit ang bata habang umiiyak bitbit ang stuffed toy na bigay ni Amanda noon. Nakita ko po si Mami kanina sa mall pero nawala po siya kaagad eh. Nanlaki ang mga mata ni Vicente. Mabilis ang tibok ng puso niya. Sa narinig. Sigurado ka ba anak? Hindi lang lookalike? Si Mami yun, siya po yung may bracelet na may letter T at saka T. Para sa amin po, siya yun. Hindi na nag-aksaya ng oras si Vicente. Agad niyang iniwan ang bahay at sinuyod ang buong mall na binanggit ng anak. Nagtanong siya sa mga guard, sa mga tindera, pati sa mga CCTV operator ng gusali, pero walang Amanda na nakita. Lalo siyang naupo sa pag-asa. Sa patuloy na paghahanap ay isang trace ang nadiskubre ni Vicente. Isang lumang address na iniwan ni Amanda sa records ng restaurant. Agad siyang nagmaneho papunta sa lugar. Doon, sa isang maliit na baryo, ay sinalubong siya ng isang matandang babae. Ikaw ba si Vicente? Opo, kilala niyo po si Amanda? Ako ang nanay niya, ang biological. Matagal na namin gustong hanapin ang anak namin. Pero ayaw ni Ro kami makita. Dagdag pa nga ng matanda. Saan po siya ngayon? May sinabi po siya sa inyo? 2 years na ho kasi siyang malis eh. Hindi rin namin alam iho. At kung makikita naman siya, sana ready na siyang magpakita sa amin. Muling uuwi si Vicente na bigo. Pero hindi siya nawawalan ng pag-asa. Hindi pa tapos ang lahat. Kung kailangan niyang halughugin ang bawat sulok ng Pilipinas, gagawin niya. 2 taon ang halos katahimikan para kay Amanda. Sa paglayo niya ay hindi lang simpleng pagtakas ang dahilan. Gusto niyang buuin muli ang pagkatao niya na unti-unting gumuho sa bigat ng guilt, pagkakamali at mga bagay na hindi nasabi. Alam niyang hindi siya agad mapapatawad, lalo na ng lalaking minahal niya, pero mas lalong hindi niya mapapatawad ang sarili kung babalik siyang sirang-sira. Ang Baguio ang naging kanlungan niya. Malamig ang simoy ng hangin roon, malawak ang taniman, at bawat araw ay paulit-ulit ang naging routine niya. Gigising, mag-aalaga ng lupa, sasama sa pag-aani ng strawberry, tatawa sa mga kwentuhan ng mga bagong kaibigan. Sa gitna ng mga tanim, nakayuko si Amanda habang nag-aayos ng mga punla. Ang sipag mo na naman, Amanda. Bungad ni Ate Letty, isa sa mga matagal nang nagtatrabaho sa bukid. Mas okay kaysa matulog lang at mag-isip. Masarap sa pakiramdam yung pagod ka pero tahimik ang utak. Tumating naman si Mang Rolando, ang masayahing tagapangasiwa nga ng lupa, dalang isang tray ng kape at pandesal. O kape muna, mainit pa yan. Mukhang hindi mo na nga naman sinisipot ang agahan. Sorry po, kanina pa kasi ako ginaganahan magtrabaho eh. Sa adma ni Amanda, nagtawanan ng grupo habang sabay-sabay silang naupo sa lilim ng puno para magkape. Habang kumakain, biglang lumapit si Ella, isang bata na palaging nakabuntot kay Amanda mula nang ito'y dumating sa Baguio. Miss Amanda, pwede po ba kayong tumira na lang dito habang buhay? Kasi po, kayo ang pinakakain sa buong farm eh. Natigil nga si Amanda. Pinisilang pisngi ng bata at ngumiti ng pilit. Baka magsawa ka sa akin yan. Hindi po, kasi para po kayong si Mami, pero mas marunong pong magkwento. Natawa ang buong grupo at saglit na natabunan ng ingay ng tawanan ang mga alaalang matagal nang nakabaon sa puso ni Amanda. Ngunit naputol ang kasiyahan sa biglaang pagkarinig ng busina ng isang mamahaling sasakyan. Napalingon ang lahat. Isang luxury SUV ang huminto sa harap ng farm. Bumukas ang pinto. Naunang lumabas si Tori, suot ang pink bonnet na may strawberry patch. Sumunod si Tara
na may dalang maliit na bouquet ng wildflowers. At huli si Vicente na nakaitim na trench coat at sunglasses. Tumigil ang mundo ni Amanda. Hindi siya agad nakagalaw. Nanginig ang mga daliri niyang kanina lang ay masiglang pumipitas ng bunga. Napaiyak siya sa hindi inaasahang pagdating. Mommy! Tawag na ni Tori nung makita siya nito. We found you! Segunda naman ni Tara at sumunod. Tumakbo ang kambal papunta sa kanya nang walang alinlangan. Yumakap sila sa kanyang baywang. Tila hindi sila nagkahiwalay ng 2 taon. Hinaplos ni Amanda ang buhok ng mga anak at mahigpit silang niyakap habang ang luha ay tuloy-tuloy na bumagsak sa pisngi niya. Anak, ang laki niyo na. Sad nga ni Amanda. Ngunit sa likod ng kanyang nararamdamang saya ay ramdam niya ang malamig na presensya ni Vicente. Pagkatingin niya sa lalaki ay hindi man lang ito ngumiti. Tinitigan lang siya nito nang malamig ang mga mata at walang anumang ekspresyon. Vicente, sad nga ni Amanda. Napailing na nga lamang si Vicente. So this is where you've been hiding. I'm sorry. I needed time. We all needed time, Amanda. Pero 2 years. Sana naman hindi ganito. Not by disappearing. Hindi naman ako tumatakbo sa responsibilidad. I just couldn't show up broken. Kailangan kong maging buo ulit. Hindi naging madali ang naranasan ko. Kahit ako may kasalanan, pero mas lalo akong nalugmok kapag iniisip ko yun. Then why didn't you trust me to understand that? Why didn't you believe that I could take the truth? Kasi hindi ako naniwala sa sarili ko. I thought I was the reason you lost yourself. And maybe I was. Narealize ko na baka akong naging sagabal sa buhay mo. Napahigpit nga ng hawak si Vicente sa jacket niya. Nangingibabaw ang sakit sa tinig nga ni Amanda. Pero hindi niya rin kayang itago ang bigat ng 2 taon na hinanap niya ito. You left. You didn't even say goodbye to your children. I knew you'd take care of them. Alam ko naman na okay ka sa kanila. Okay sila sa'yo at alam kong safe and secured sila sa'yo dahil pinagkakatiwalaan kita. Paano naman ako? Saad nga ni Vicente. Natahimik si Amanda. Hindi siya makatingin sa mga mata ni Vicente. Alam niyang nasaktan niya ito muli. At sa puntong ito, hindi niya alam kung may lugar pa siya sa mundo ng mga anak niya o sa puso ng lalaking matagal na niyang sinubukang kalimutan pero hindi kailanman nawala sa damdamin. Hindi kita sinundan rito para lang saktan ka. Sinundan kita kasi sa kabila ng galit ko, gusto kong malaman kung kaya pa kitang patawarin sa ginawa mo. And kaya mo ba akong patawarin? Tanong pabalik nga ni Amanda. Napailing si Vicente. Hindi ko pa alam. Sad na nga lamang nito. 2 araw ang lumipas matapos ang hindi inaasahang pagkikita. Akala ni Amanday tapos na ang maikling pagbabalik nila Vicente at ng kambal. Pero nagkamali siya. Nagluluto siya ng siyamporado sa maliit niyang kusina nang may narinig siyang pamilyar na busina. Hindi nga. Napalingin siya sa bintana. Ayun na naman ang itim na SUV. Sa pagkakataong to bumaba kaagad si Tori at Tara. Bitbit ang mga backpack. Mukhang excited ang mga to. Sumunod naman si Vicente na may dala ring overnight bag. Bakit kayo bumalik? Ngumiti lang nang mapangasar si Vicente. Sabi ng kambal they want to stay with their mom. Sino ba naman ako para pumigil, diba? Vicente, this is not a vacation house. Maliit lang tong bahay ko. Eh di sa tent ako matutulog. Napapikit na nga lamang sa inis si Amanda. Bakit parang ako pang may kasalanan? Ikaw tong bigla na lang bumalik na parang... Sorry akala ko gusto mo ring bumawi sa mga anak mo eh. Hindi ka pa rin ba ready? Ang sabi ko noon, gusto kong bumalik kapag buo na ako. Hindi ko sinabing babalik ka agad ako.
At lalong hindi ko sinabing handa akong makipagsagutan sa ex ko sa front yard ng bahay ko. Ex mo? Oo nga pala, ex mo ko. Yung ex na ilang taon kang hinanap, yung ex na iniwan bigla. Stop fighting, we're here! Awat naman ng kambal dahil nagsimula na nga magsigawan ng dalawa. Biglang natahimik ang dalawa. Napatingin sila sa kambal na parehong lumuluha. Anak, sorry. Hindi naman sinasadya ni Mommy eh. You promised po na hindi mo kami papaiyakin, Mommy. We just want us to be together. Please stop shouting and fighting. Dagdag pa nga ni Tara habang pinupunasan ng luha. Nanlambot ang tuhod ni Amanda. Agad niyang niyakap ang kambal. Sabay silang umupo sa harap ng bahay habang pinapahid ang luha ng mga bata. I'm sorry. Mommy, sorry. Hindi ko kayo gustong saktan ni Daddy, nalito lang si Mommy. Pinagmasdan nga ni Vicente ang eksena. Hawak niya ang overnight bag, pero tila bumigat ito ng ilang tonelada sa kamay niya. Can we stay here, Mommy, kahit 2 nights lang? Tanong nga ni Tori. They really want to. Kung ayaw mo, alis kami. Pero please, just say it straight. Hindi na nasagot agad dito ni Amanda. Naramdaman niya ang maliliit na kamay ng kambal sa kanyang kamay. Sige, dito muna kayo. Luluto na ako ng pagkain, favorite niyo ng champorado, diba? Napasigaw na nga lamang ang kambal. Nakalatag ang blanket sa sahig, may tayo na champorado, at nakaupo nga ang kambal at pinalibutan ng dalawa. Panay ang sulyap ni Vicente kay Amanda na tinatawanan ng jokes ng kambal. Naalala mo ba nung you used to eat champorado with tuyo? Ew, I still hate it but Tara loves it. Mommy, why do you like quiet places like this? Don't you get lonely? Tanong nga